Hello, what's up? This is Kotman back again for another random vlog po ito about sa Messenger end-to-end encryption plus iba pang mga bagong features maliban sa end-to-end encryption na feature. May mga bago pa po maliban doon. So, kailangan ko ngayon ng inyong listening comprehension. Makinig po maigi. Huwag niyo pong i-misinterpret yung sinabi ko. And don't worry, may mga testing ko ako ipapakita sa inyo base sa curiosity ko. And ito po yung mga resulta. Makikita nyo rin naman ng actual. So, kung interesado na kayo, let's start. So, unang-una, end-to-end encryption. So, nung a few days ago, nagkaroon ng update. And after nung update, hinihingan tayo ni Messenger na mag-enter ng personal PIN natin. 6 digits yata yun or 5 digits, something like that. 6 digits PIN, okay. Para saan yung 6 digit PIN na yun? Ang 6 digit PIN na po yun ay para sa end-to-end encryption messages. Okay? So, kagaya nyo, natakot din ako na base dun sa nabasa ko, akala ko na ang maapektuhan nun is lahat ng chat. Hindi pala. Like, kunwari, so ang sabi dun is hindi na daw mababack up yung chat history kapag lumipat ka ng smartphone. Okay? So, lilinawin ko yung part na yun. Ipapakita ko sa inyo kung ano mangyayari. This one, punta tayo sa Google Play Store. So, i-install ko for the first time. Okay, i-install ko ang Messenger sa phone na to. Installing. So, ipapakita ko sa inyo kung what if lumipat nga ako or inilagin ko ang account ko yung sa device 1. Tawagin natin tong device 1. Dito ko sinet kasi yung PIN ko. So, what if ilalagin ko sa iba or lilipat ako ng ibang device using the same account? And what if hindi ko gagamitin yung PIN na nilagay ko rito sa device 1? Yung ginamit ko, inactivate ko sa device 1, hindi ko gagamitin dito sa new device or device 2. Tawagin natin device 2. So, ito ngayon, titignan natin, what if nilagin ko na hindi ko gagamitin yung PIN na inactivate ko rito para sa end-to-end encryption daw na bagong feature ni Messenger. Totoo nga bang hindi magba-backup yung normal na mga chats? Tingnan natin. Skip natin to. Pipindutin natin yun ang skip. Hindi tayo mag-enter ng PIN ng ginamit nating bagong PIN daw. So, ano yung latest na chat? Pag-usapan natin. Parehong-pareho, di ba? So, nag-backup. Sabihin, so ano yung tinutukoy nila na hindi daw magma-migrate or magba-backup yung end-to-end encryption kapag hindi ginamit yung PIN na ginamit sa device 1 kung saan natin inactivate yung end-to-end encryption na yon. Ang tinutukoy lang pala doon is yung mismong end-to-end chat encrypted messages lang. Okay, akala ko nung una, I'm sure ito rin ang akala ng karamihan na yung buong chat history ang hindi magma-migrate. Pero turns out, okay naman. Nag-migrate pa rin naman yung chat history ko. Ano ang tinutukoy doon na hindi? Yung end-to-end encryption, which is kapag sinilip natin, punta tayo dito, taglit, punta tayo sa settings, punta tayo sa privacy. Ito po, end-to-end encrypted chats lang po. Ibig sabihin, yung chats lang na gamit ito, ang apektado pala dun sa history backup na tinatawag. So, wag po kayong matatakot or mag-aalala na hindi nyo gagamitan ng PIN dito. Hindi nyo gagamitin yung PIN nyo rito. Yung ginamit yung PIN sa device 1, hindi nyo gagamitin sa device 2 or device 3 or device 4 o kung nakailang device kayo. Tires ko na po siya actually nung isang araw pa. Hindi talaga siya apektado. Yung normal na chats, itong normal na chats nyo, hindi po siya apektado. Hindi po apektado yung mga chats na yun. Normal na chats, non-encrypted, hindi po apektado doon sa pagbabackup ng history nila. Okay? So, ang apektado lang po is yung, papakita ko lang sa inyo, is yung itong privacy, end-to-end encrypted chats. Okay? Yan lang po ang apektado. Bibigyan ko naman kayo ng sample bakit ko nasabing ganon. So, kunwari, open tayo ng isang chat, tapos, ang gawin natin, i-activate natin yung end-to-end encryption. Sa isang tao lang to isang tao lang. A-activate natin yung end-to-end encryption dyan sa chat na yan. Go to secret conversation. Yan po yung end-to-end encryption na tinatawag So, open tayo. Yan, nag-open na siya. So, kung mapapansin mo, iwan tayo ng isang, maiwan na siya naka-activate. Okay. Iwan na yan. Tapos, kung mapapansin mo, sa device 2 ko is nag-notify din doon na nag-open ako ng isang encrypted message o secret conversation na tinatawag. Ang tawag po dyan is end-to-end encrypted. Yan na po yun. Yun yung tinutukoy nung sa PIN. So, okay. I-demo ko na lang din sa inyo kung anong pinakagamit ito. So, as you can see, nagkaroon ng dalawang chats na magkapareho ng profile. Ito po kasi yung isa, yung una, yung original, ito yung normal na chats. Yung ginawa natin go to secret conversation or end-to-end encrypted message, ito po yung pangalawa. Yan. So, ito po yung tinutukoy na hindi magba-backup dun sa PIN. Papakita ko sa inyo, i-demo ko sa inyo para maniwala kayo. So, unang-una, kakamusta natin, hello. Hello na tayo. Supposedly, dito, ito naman yung may hawak ng account na yun nag-hello yung si ako, Rene. Okay? Kasi itong account na to is yung Mercury Rossetti talaga. Para makita nyo ng actual. So, open natin. Oh, yan. Yan po. Meron tayong encrypted message. So, ano tayo? Musta?
Okay, so supposedly magre-reply din doon. Kita nyo naman. So, yan po yung tinutukoy dyan. So, anong epekto nito ngayon dun sa kanina pinakita ko na kapag ka nag-login ka, hindi mo ginamit yung PIN ng end-to-end encryption mo. Ito po ang mangyayari dyan. So, ayan. Login natin siya ngayon. Kinlear data natin. So, bagong login na po ito. Login tayo. Save. Tapos hinihingi niya ngayon yung PIN, yung chat history. So, dahil nag-set na tayo dito ng end-to-end encryption kanina, mapaalala nyo, ito po yung end-to-end encrypted na message. Hiwalay po ito sa normal na chat. Ulitin ko lang ha, linawin ko. Ito yung normal na chat namin. Tapos gumawa ako ng secret conversation which is end-to-end encrypted message. Ito po naman yung pangalawang chat. So, nakita nyo, dalawa ang chat. Magkaiba po yan. Regular chat, end-to-end encrypted na message. Again, for your listening comprehension, normal na chat, end-to-end encrypted message. Para dito, yung 6-digit PIN na pinagawa sa atin nung latest update ni Messenger. What if dito ko gawin yung hindi pag-enter ng PIN? Nahack ang account mo, gusto kong i-access yung mga secret conversation nyo. So, alam niya yung password mo, pero hindi niya alam yung 6-digit PIN. Okay? Alam niyo yung password, so nakapasok siya. Pero hindi niya alam ngayon yung 6-digit PIN para sa end-to-end encryption. So, i-skip na lang niya. Ano mangyayari? Makikita ba niya yung itong encrypted message na ginawa natin? Makikita nyo, may notification dito, open natin. Although may notification dito na nag-activate yung secret message or encrypted message, pag in-open natin yan, wala po siyang mababasa. Hindi niya po mababasa itong napag-usapan na sa device 1. Itong device 2 or device 3 na, hindi po mababasa. Hindi niya mababasa yung pinag-usapan nyo. Para mabasa niya to, itong chat nyo sa device 1, i-click niya yung sync now, kaso hihingian siya ulit ng 6-digit PIN na inactivate mo dito sa device 1. Alright? So, base dito sa test na ginawa ko, I therefore conclude na hindi po apektado yung normal na chats dun sa 6-digit PIN na yon when it comes to history. Yung sinasabing backup history na mababackup lang daw kapag ka merong 6-digit PIN. So, hindi po pala apektado dun yung normal na chat. Ang apektado lang na 6-digit PIN na yon is yung encrypted na chat, yung secret conversation. So, malinaw na po yung part na yon. Huwag na po kayong matakot tungkol dun sa 6-digit PIN na yon. Hindi po maapektuhan yung normal nyo na chats. Okay? Ang apektado lang again is yung secret conversation or end-to-end encrypted messages lang. Now, mag-i-stay pa rin tayo sa end-to-end encrypted na message pa rin na feature kasi may mga dapat pa rin kayong matandaan or malaman just in case na gumagamit kayo nun. Kapag hindi nyo po inactivate yun, like kunwari, pwede nyo po kasing i-off yun. Kunwari, na-on nyo na-turn on nyo kasi yun yung natakot kayo. Bakala nyo na kapag hindi nyo in-on yun is may mangyayaring masama sa account nyo. So, pwede nyo pong i-off ang end-to-end encryption na yun. So, ang gagawin nyo, punta lang kayo sa settings ng profile nyo. Messenger pa rin po ito. Hanapin nyo yung privacy. Yun, privacy. And then, dito po sa end-to-end encrypted chats, message storage, meron po tayo dito ang turn off secure storage. Okay? Pwede nyo pong i-off yan. Hindi po maapektuhan yung regular nyo na mga chats. Yung mga normal nyo chats na hindi end-to-end encrypted or hindi secret message, hindi po maapektuhan. Ang maapektuhan lang yung secret conversation lang or end-to-end encrypted message lang. So, pwede nating i-off. Okay? Off na. So, ano nangyari? Hindi po maapektuhan yung normal na chats. Kompleto pa rin po yung chats natin. Alright? Ngayon, may caveats nga lang daw kapag hindi mo daw turn on yung end-to-end encrypted na security. Ang mangyayari lang naman doon is may limit lang na 1 GB yung storage na pwede mong gamitin using end-to-end encrypted. Again, yung 1 GB na yon is applicable lang sa secret conversation or end-to-end encryption. Hindi po apektado yung normal nyo na chat sa 1 GB na yon. Ibang usapan yon. Yung normal nyo na chat, intact pa rin po yan. Okay? Kung naka-off po yung end-to-end encryption, kagaya ng ginawa natin ngayon, ang maapektuhan lang nung limit na 1 GB is yung end-to-end encrypted or secret conversation lang na chat. Okay? Since konti lang naman ang kilala kong Pinoy na gumagamit ng secret conversation, I believe, konti lang maapektuhan dyan. Para sa ibang bansa lang yata, pinaka-applicable yung mga businessman, mga may tinatago, mga kalalakihan at kababaihan, sila lang pong apektado dyan. Pero yung normal na chats po, na walang kinalaman sa secret conversation, hindi po apektado. Wala pong 1 GB limit yon. Okay? Another new feature naman ni Messenger din. Ito kailangan nyo rin malaman to. Maganda tong feature na to. Pinoint out to actually ng moderator ko dun sa FB page, si Rob Maralit. Yeah, shout out kay boss Rob Maralit. Siya po ang nag-point out niya na meron na palang ganyan. Ako hindi ko napansin agad yan eh. Pero meron pala niyan. So, ano yung feature na yun? Ang feature na yun is yung tinatawag na read receipts. So, ano tong feature na to? Okay? Ang
feature na ito is yung read receipts. So, pipili ka ng tao na gusto mo. Okay, parang kagaya ito ng restrict mode. Ang restrict mode, di ba, kung ayaw mong makita niya na nag-seen at ayaw mo rin makita na nag-message niya sa'yo, ilalagay mo siya sa restrict mode. So, makikita natin yan kapag nag-open tayo ng ka-chat natin, ng profile nila. Punta tayo dun sa settings nila. And then, meron tayong restrict mode. Alam nyo naman siguro na kung purpose niya, no? Restrict mode, itatago yung account nila, tapos pwede mong i-view anytime, pero hindi sila nagsisin. Ngayon, itong read receipts na to, ayun, sa taas lang ng restrict mode, ang purpose po niyan is hindi na itatago yung account. Pero pwede nang hindi niya na makita na nag-sin ka. Oo, ganun, kaya niya yun. So, ang gawin natin, open natin, then turn off natin to. Okay? Balik tayo sa normal na chat. Ngayon, ito ang mangyayari dyan. So, kapag nagsin na ako, kapag nagsisin ako na galing sa message ng ibang tao, ito yung ibang tao, ito ako. So, kapag nagsisin ako, nakikita nyo, ang palatandaan ng scene, nandun yung picture ko na maliit lang. Palatandaan na nag-scene na ako. So, dahil na enough na natin yung read receipts, pag nag-chat siya ulit, pangit. Okay, so, nag-scene na ako rito. As you can see, nag-scene ako, nakikita ko na siya. Pero, dito, hindi pa gumagalaw na nag-scene ako. Andun pa rin yung profile pic ko na nag-scene ako, yung palatandaan na nag-scene ako, pero hindi nagpapakita rito na nag-scene ako. Even if, nag-scene naman na talaga ako. Ulitin natin, isa pa. Nag-send ulit ng message, nag-scene ulit ako, pero yung scene ko is yung oops pa, ang layo pa. So this time, itong read receipts na to is ino-offer niya yung feature na pwedeng basahin mo ng basahin yung message niya nang hindi lumalabas na nag-scene ka na. Wala. Okay? Malalaman niya lang na nag-scene ka kapag nag-reply ka or nag-react. Re-react natin ng isa. Ayun. Biglang nagkakaroon ng scene. So, wag kang magre-reply kung ayaw mong makita niya na magsisin ka na ulit. Okay? Yun po ang purpose nitong feature na to. Again, pasok ka sa ka-chat mo, yung gusto mong ka-chat na gusto mong ganituhin, gusto mong pagtripan, punta ka dito sa profile niya, settings, baba, read receipts, i-off nyo lang po. Naka-off. Okay? Pangatlong feature. Etong isang to na feature ko na to last time, pero i-add ko na lang dito para isang board na. Ang feature na ito is yung app lock. So, ang gagawin nyo, punta kayo sa mismong profile settings nyo, of course, as usual. And then, punta kayo sa privacy uli. Halos nasa privacy and safety lahat ng pagbabago eh. And then, meron doon nakalagay na app lock, on, off. Ano ang app lock? Ibig sabihin yan, hindi na pwedeng i-on or hindi na pwedeng buksan ang messenger ng walang PIN or fingerprint or face unlock, kung ano man ang feature na meron kayo. Dati, itong feature na to, sa iPhone lang natin makikita. Itong app lock na to. Kaya built-in po yan sa iPhone. As you can see, dito sa part na to, iPhone ang nauna. Ayun, meron talaga siyang app lock. So, as far as I'm concerned, hindi lahat ng account is meron nito. Usually, yung mga lumang account lang ang nagkakaroon ng ganitong feature. Pag luma na yung account mo, malaki ang possibility. Again, malaki, hindi ako sure. Pero malaki ang possibility na meron na app lock din ang messenger feature nyo. Okay, hindi na kailangan ng extra app or third-party app or mag-install ka ng app na may app lock para ma-activate ito. Ibig sabihin, sa loob na ng messenger mismo to, itong app lock. So, anong gagawin yan? Yan, pagbuksan natin. Pag tinurn on mo, okay, nakaset sa akin, unlock with biometrics. Ibig sabihin, fingerprint ko lang pwede mag-unlock nito. So, pwede mong iset na mag-lock siya kada isasarado mo yung messenger. Pwede po yun. So, set natin. After I leave, alis tayo, iwan natin yung messenger. So, dapat, nakalock na siya, di ba? Buksan ko. So, hindi siya mag-on hanggat wala yung fingerprint ko. See? So, pwede rin natin baguhin ng time kung ayaw mo ng after unlock kasi hassle, maya mo kasi ginagamit. So, pwede mong iset naman after 1 minute, after 15 minutes, after 1 hour. So, ako, ginagawa ko lagi after 1 hour. Okay? After 1 hour ko siya nakaset lagi kasi mas convenient sa akin yun. Kapag kami ka-chat ako, edi syempre, may ako ina-open yung ano ko. So, kayo po masusunod dyan sa part na yan. After you leave, after 1 minute, after 15 minutes, after 1 hour. Yan po ang app lock. So, yun. Dagdag security lang din sa inyong messenger. Okay? Ngayon, meron din akong bagong napansin na settings para sa FB naman. Meron din sa FB po. Ito naman po ang sa FB. Dito sa pinaka-settings niya, pumunta kayo sa profile settings nyo. Babalan po kayo dito sa may settings mismo. Ayan, settings na yan. And then, pagpasok, punta po kayo dito sa reaction preferences. Pag pumunta po kayo dyan, pwede nyo pong i-hide yung bilang ng mga nag-react sa inyong mga post. Okay? Kung kayo po yung mga concern lagi sa bilang ng mga post nyo, kunwari, may 10 nag-heart. Ayaw mo malaman ng mga taong nakikita na may 10 ang heart. Basta may nag-heart lang. Makikita nila may nag-heart pero hindi nila alam kung ilan ang nag-heart, ilan ang galit, ilan ang malungkot, ilan ang tumawa, ilan ang nag-like. Okay? May mga ganon. Lalo kapag controversial yung mga post, ayaw mo malaman ng mga tao kung ilan ang galit, ilan ang nag-heart, ilan ang nag-like, so on and so forth. So, pwede mo pong i-hide. Hide number of reaction. Yung number lang naman. Makikita nila again, may nag-heart, may nag-like, may nagalit, may tumawa.
pero hindi nila makikita kung ilan lahat. So, pwede nyo pong i-on yan. On post from others, tsaka on your post. So, akin lang on your post. Hindi ko nilalagay yung kung ilan ang number. So, malalaman nyo lang, may nag-heart, may nag-like, may nag-galit, may tumawa. Pero sa post ko, ako lang ang nakakakita niyan. Ako lang ang nakakakita kung ilan talaga ang totoong nag-heart, nag-like, nag-galit, tumawa. Ganon. Okay? And then, ito naman yung post ng ibang tao. Okay? Ayaw mo rin makita kung ilan nag-heart, nag-like, you get the point, okay? Yun po yung isa sa pagbabago sa FB. And ito, I think hindi ito bago itong part na to, pero hindi ko pa ito na-discuss before. Itong navigation bar. Ito, kita nyo? Dito pa rin, sa baba lang ng reaction preferences, punta kayo sa navigation bar. Pwede nyo pong i-customize yung bar nyo rito. Paano customize pa? As you can see, nakalagay lang dito sa akin is mga nakapin is profile. So ito mga nakikita nyo is pwede magbago-bago yan. Ang nakafix lang dyan or nakapin is yung profile ko. Ito lang. Ito itong part na to. So yung profile ko lang nakafix. So pwede pong baguhin yang pwedeng baguhin yan na nakafix. Hanggang 3 ang pwedeng baguhin. Again, balik ka dun settings. Punta ka dito sa navigation bar. Customize the bar. And then kung papansin nyo rito, isa lang yung nakapin. Yung profile ko nga lang. Ngayon, pwede akong pumili ng baguhin ko yan. Like marketplace, gusto ko nakapin na rin doon. And then yung groups, gusto ko nakapin din doon. Para isang pindot na lang. So 3. Hanggang 3 lang ang pwede mong ipin doon. Actually, kasi tinry ko, ilagay dito yung gaming. Ipipin ko sana. Kaso nakalagay sabi, only 3 lang. So 3 lang pwede natin ipin doon. So makikita natin may pagbabago na doon. So kanina, sa gitna lang yung profile ko lang. Ngayon, nandito na rin yung groups and then marketplace. So, pwede nyo pong baguhin. So, yun. Hindi ko lang discuss yan before. I think luma na feature pero ngayon ko lang kasi naalala na i-discuss. So, yun po yung mga bago sa Messenger and Facebook. Okay? Hopefully, naging informative ito and sana this time di na kayo napaparaning tungkol dun sa 6-digit PIN ni end-to-end encryption sa Messenger. So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong style ng simplified tech lang, hindi na natin pinahihirapan para to sa guide lang para sa masa. Hindi kailangan na advance ka sa tech para lang maintindihan mo to. Sana nagustuhan nyo to. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.